ng Pilipinas. Aksyon Breaking. Magandang umaga, ako si Seth Ubalde. Narito ang mga balita sa oras na ito. Naiproklama na kagabi bilang kongresista ng ikatlong distrito ng Camarines Sur si Attorney Leni Robredo. Kaugnay niyan makakausap natin siya live mula sa kanyang tahanan sa Camarines Sur. Magandang umaga po, Congresswoman Leni Robredo. Magandang umaga, Seth. Magandang umaga po sa lahat na nanonood sa ating ngayong umaga. Congresswoman, inaasahan po ba ninyo na magiging landslide nga yung inyong panalo? Hindi, Seth. Actually, nagulat tayo sa laki ng boto na nakuha natin. Natutuwa tayo nangyari to, pero hindi natin inasahan na ganito to kalaki. Apo. Congresswoman, kilala pong magaling na public servant yung inyong asawa na si Yumaong Jessie Robredo. Hindi po ba kayo napipressure rito? Wala po ba kayong nararamdaman na parang kailangan nyo mag-live up dun nga po sa expectation na iyon? Alam mo, malaking pressure to sa akin, Seth. Malaki yung tumulong sa akin dahil tinitingnan nila na ako yung magpapatuloy sa legacy ng asawa ko. Kaya para napakalaking shoes to fill in. Kailangan pagbutihin ko. Kasi kung hindi ko pinagbutihan, marami yung madi-disappoint. Okay pa. Congresswoman, ano sa tingin nyo yung mga aral na natutunan nyo po dun sa inyong asawa na maaari nyo i-apply ngayon na kayo ay kongresista na po? Ako yung asawa ko kasi parating naniniwala na yung pinakasusi talaga ng mabuting serbisyo yung good governance. Kaya ito yung papractice natin. Parati siyang aware na yung good governance involves accountability, transparency, saka people participation. Ito din yung magiging guiding principle natin habang tayo ay nanunungkulan na. Congresswoman, alam naman po natin na isa yung Camarines Sur sa pinakamahirap na probinsya sa bansa. Ano po ba yung mga plano nyo rito? Ako kasi palagi ko ang dapat asikasuhin muna maayos yung delivery of basic services. At yung paniniwala natin, mangyayari lang to pag yung LGUs tinulungan natin na maging efficient, maging effective, na mag-excel. Ito lang yung paraan para maging mabigat natin silang katuwang sa pagserbisyo sa ating mga mamamayan. Kaya yung ating efforts ngayon, bibigyan natin pansin na siguraduhin na yung local government units talagang magsasaayos at gagawin yung lahat para sila ay maging mahusay sa kanilang ginagawa kasi sa kanila umaasa yung ating mga kababayan. Opo. Attorney Leni, ngayon po kayo kongresista na. Magbubus po ba kayo pauwi ng Camarines Sur halimbawa? Ay, oo. Oo. Papunta sa kapauwi, yun pa din. Wala naman dapat magbago. Parati tayo magiging conscious na i-maintain pa din natin yung dati nating ginagawa. Wala namang special sa atin. Magkakaroon lang tayo ng mas malaking panunungkulan. Pero yung dati nating ginagawa, dapat ganun pa din. Okay, ako maraming salamat po at congratulations po ulit kay Congresswoman Leni Robredo live po mula sa Camarines Sur. Naman natin ang pinakauling partial and unofficial count ng mga pumasok na boto sa pagkasenador sa PPCRV mula mismo kay Trish Roque. Trish? Tuloy-tuloy pa rin nga ang bilangan dito sa partial unofficial count ng PPCRV and as of 9:01 a.m. nasa mahigit 76% na ang mga botong pumapasok dito sa server ng PPCRV. Nangunguna pa rin sa senatorial race si Grace Poe na may mahigit 16 na milyong boto na. Sinusundan siya ni Loren Legarda na nasa ikalawang pwesto. Si Senator Cheese Escudero naman ay nakaangat ng bahagya dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Nasa number 3 na si Cheese Escudero at nasa 7,000 boto lamang yung kanyang lamang kay Alan Peter Cayetano na nasa ika-4 na pwesto. Nasa ikalawang pwesto naman si Nancy Binay, sinusundan ni Sonny Angara, ni Bam Aquino, ni Coco Pimentel, Antonio Trillanes, Cynthia Villar na nasa ika-10 pwesto, JV Ejercito Estrada sa number 11 at Gringo nasan sa number 12. Nananatiling nasa number 13 hanggang 15 itong sina Gordon, Zubiri at Enrile na pawang mga taga-una.
Sef, nagpapatuloy din sa ngayon itong parallel manual count na isinasagawa ng PPCRB para ma-double check kung tama yung mga botong pumapasok mula sa transmission ng COMELEC at PPCRB dito sa mga election returns na nanggaling mismo sa mga PCOS machines kung saan bumoto itong ating mga kababayan nitong Lunes. At sa ngayon, nasa mahigit 11,000 na yung mga election returns na na-encode ng mga volunteers dito. At inaasahan nila na matatapos ito sa loob ng 10 hanggang 14 na araw. Depende yan sa pagdating ng mga election returns dito. Hinihintay na lang daw yung ibang mga election returns mula sa mga probinsya sa Visayas at Mindanao na inaasahang makukumpleto ngayong araw. Sef, na sa loob ng ilang oras, inaasahan na rin na papalo na sa 80% yung transmission ng mga botong papasok dito sa server ng PPCRB. Sef? Maraming salamat, Trish Roque. Narito naman ang headlines ngayong Huwebes. Taiwan, sarado na raw sa mga OFWs matapos mapatay ang isa nilang mangingisda ng Philippine Coast Guard. Red travel alert at iba pang sanctions kontra sa Pilipinas nilabas din ng Taiwan. Target na pagproklama sa mga nanalong senador kagabi, hindi natuloy. Transmission ng boto sa National Board of Canvassers mabagal daw. Attorney Leni Robredo naiproklama na bilang kongresista sa ikatlong distrito ng Camarines Sur. Vilma Santos uupo na sa ikatlong termino bilang gobernador ng Batangas pero aga mulak nalalamangan naman sa congressional race sa Camarines Sur. Sunog sa isang building sa Divisoria na nagsimula pasado alas 12 ng madaling araw kanina, hindi pa rin naapula. Mga bumbero hirap daw kasing pasukin ng gusali. At cast ng Fast and Furious 6 na interview ni kapatid Grace Lee, Vin Diesel, sobrang nag-enjoy daw sa pamamasyal sa bansa. Makinig lang po sa Radyo 5, 92.3 News FM at mag-log on sa news5.com.ph para sa walang patid na balitaan ng News 5 everywhere. Ako si Sef Ubalde, susunod na ang Pitag. Higit sa balita, aksyon,